Once again, good afternoon po sa ating lahat and welcome na muli sa ating pag-aaral sa oras na ito. Ayan, so purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na tayo na muli ay makakapag-aral ng messages to young people, Tagalog po mga kapatid. So, welcome po sa ating live, sa ating mga Facebook viewers dyan po sa Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao na nakaabot ng ating broadcast sa oras na ito. Ayan, so samahan nyo na po akong pag-aralan natin ang chapter 40 ng Messages to Young People. So, may I share my screen? Ayan. So, makikita ninyo mga kapatid yung ating screen. Ayan. So, napag-aralan natin noon sa chapter 39 kung papaano kinakailangan nating tuparin ang ating mga layunin na may sigasig, na may katapatan sa Panginoon. So, dadako po tayo sa chapter 40. Dito natin makikita na ang entitled Pagsasanay ng Kalooban. We're talking about our willpower. Ito lamang po yung binigay ng Panginoon sa atin na kapangyarihan para tayo ay maglingkod sa Kanya, mga kapatid. At yun na nga, sa ating mga napag-aralan, nawa, maituon talaga natin, ng maituon yung ating mga sarili, ang ating pag-iisip, kung paano madisiplina yung ating mga kalooban. Ayan, so, our first slides, makikita natin dito, sa Psalms 40 verse 8, Ako'y nasasayahan na sundin ang iyong kalooban, O aking Diyos. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Ito po yung sulat ni Haring David, no? Nang siya ay nandito sa lupa, na nangaral siya sa Panginoon at nasasayahan siya na sundin ang kalooban ng ating Panginoon. So, nawa, ganun din po tayo, nasasayahan tayong sundin yung kalooban ng Panginoon kahit na may mga bagay na nagagawa tayo, na may mga kahinaan tayo, di ba? At kung makikita natin dito na kung the more nating sinusunod at inaalam ang kalooban ng Panginoon, the more lalawak yung ating kaunawaan, the more na magkakaroon tayo ng pag-iisip na gaya ng ating Panginoon. Napakaganda po talaga itong pag-aralan, mga kapatid, na kapag pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoon, mas the more ma-develop yung character niya sa atin, kasi ito na po yung pinaka the best education na hindi may bibigay ng sanlibutan, kung paano natin makikilala yung character ng Panginoon. Kaya kailangan masana yung ating mga kalooban na sundin yung kanyang kalooban. Sabi dito, ang dalisay na relihiyon ay may kinalaman sa kalooban. Kasi tayong lahat may mga kanya-kanya tayong mga pinaniniwalaan, may mga kanya-kanya tayong mga relihiyon, pero ninanais ng Panginoon yung dalisay na relihiyon. So, ano po ba itong dalisay na relihiyon? May kinalaman pala ang ating mga kalooban o yung willpower natin na binigay ng Panginoon para ma-exercise natin. Kaya nga, ang kalooban ang namumunong kapangyarihan sa likas na pagkatao ng tao, na nagdadala sa lahat ng iba pang kakayahan sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ang kalooban ay hindi ang panlasa o hilig, kundi ito ang kapangyarihang nagpapasya na kumikilos sa mga anak ng tao tungo sa pagsunod sa Diyos o tungo sa pagsuway. Alam ba natin, mga kapatid, na yung kalooban natin, yung kumukontrol sa atin. Yun yung gusto natin. Kung ano yung gusto natin, ano yung kalooban natin, yun yung sinusunod natin. Kasi ayaw din ng Panginoon na sinusunod natin siya na labag sa ating kalooban. Mapapansin natin dito sa ating pag-aaral, kaakibat ang tunay na dalisay na relihiyon, kaakibat o may kinalaman ang ating kalooban, ang ating panlasa o mga hilig. Ito yung kapangyarihan na nagpapasya sa atin kung paano kumikilos ang bayan ng Diyos. Tayo kung paano tayo kumilos, mga kapatid. Kaya napakaganda na ituring natin na isang ayon natin ang ating mga sarili sa kalooban ng Panginoon. Kasi tayo lang man din magdidesisyon
kung tayo po ba ay susunod sa Kanya o susuway sa Kanya. Sabi pa dyan, kawalang tatag at pag-aalinlangan. Ikaw ay isang binatang may talino. Ninanais mong gawing angkop ang iyong buhay upang sa wakas ay maging karapat-dapat sa langit. Madalas kang panghinaan ng loob sa pagtuklas na ikaw ay mahina sa kapangyarihang moral. Alipin ng pag-aalinlangan at pinamumunuan ng mga gawi at kaugalian ng iyong dating makasalanang buhay. Di ba tayo may mga nakasanayan tayo noon na mga kasalanan na alam nating mali, pero ginagawa pa rin natin, parang nagigilty tayo sa harap ng Panginoon. Yun yung parang nakasanayan nating gawin, kahit na sinisikap nating baguhin, hindi natin kaya sa sarili lang namang natin. Kaya natutuklasan mo ang iyong damdamin ay hindi tapat sa iyong sarili, sa iyong pinakamabubuting pasya at sa iyong pinakamatitinding pangako. Wala nang tila tunay ang iyong sariling kawalang tatag at nagtutulak sa iyo na pagdudahan ang katapatan ng mga nagnanais na gumawa ng mabuti para sa iyo. So, may mga bagay tayong kapag kilala natin ang isang tao na ganito ganyan na siya, kapag naipakita niya na nagbago siya, parang hindi tayo makapaniwala. Kasi nasa mindset pa rin natin, nasa will pa rin natin na ganyan siya. Parang hindi agad natin mapaniwala yung isang taong nagbago ba talaga siya. Kaya nga habang lalo kang nakikipagbuno sa pag-aalinlangan, lalo namang nagiging tila hindi totoo ang lahat sa iyong paningin. Hanggang sa wari, wala nang matibay na saligan para sa iyo saan man. Ang iyong mga pangako ay tulad ng mga lubid na buhangin at lubid sa buhangin na tinitingnan, at tinitingnan mo sa parehong di tunay na liwanag ang mga salita at gawa ng mga dapat mong pagkatiwalaan. So tayo, kapag nawala na tayo ng tiwala sa isang tao, parang ang hirap ng ibalik yung dati mong pagtitiwala, kasi ang hirap talagang i-rebuild ulit yung trust mo sa ibang tao, lalong-lalo na kapag nasaktan ka ng sobra, di ba? Kaya tayo, binigyan ng katalinuhan ng Panginoon, binigyan ng willpower, kailangan ma-exercise natin in a proper way, mga kapatid. Kaya, habang lalo tayong nakikipagbuno, ng dami-daming bagay na pumapasok sa isip natin na nag-aalinlangan tayo sa mga nakikita natin. So, habang lalo kang nakikipagbuno sa pag-aalinlangan, lalo namang nanggiging tila hindi totoo ang lahat sa ating paningin. So, hanggang sa wari, wala nang matibay na saligan para sa iyo saan man. Kaya nga, 'di ba, ang hirap na magtiwala kapag nasira na yung pagtitiwalang meron ka. Kaya nga, kailangan talaga yung lakas sa pamamagitan ng pagsuko ng kalooban. Yung will natin, mga kapatid, kapag hindi natin naisuko sa Panginoon, hindi natin kayang i-control yung isip natin, yung kalooban natin, kapag ito'y nakasanayan na natin, ang hirap ng baguhin. Kaya nga sabi sa Joshua 24 verse 15, kung inaakala ninyong masama ang maglingkod sa Panginoon, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit tungkol sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. So dito, pinapipili po tayo, mga kapatid, sino nga ba ang pinaglilingkuran natin? At ano ang ginagawa natin? Sino yung nalulugod? Kasi napakasimple lang naman sabihin na minamahal natin ang Panginoon. Ang tanong, sinusunod po ba talaga natin ang kanyang kalooban? O nilalapastangan natin ang bawat salita niya? Kasi napakadaming nag-aangkin sa katotohanan ito, pero ang hirap talagang gawin. Ang hirap mapatunayan nga na tunay kang sumusunod sa Panginoon. Kaya nga, bawat isa sa atin, sikapin natin na sundin talaga ang kalooban ng Panginoon. Kaya kailangang sumuko tayo sa Panginoon. Kaya nga sabi pa dyan, sa Romans 7:18, sapagkat talastas ko na sa akin, sa aking laman, ay hindi tumatahan ang mabuti, sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. So, parang normally na sa ating buhay na nakakagawa ng kasamaan. Mas madaling gumawa ng mali kaysa sa tama. Ang hirap i-admit na mali ka, pero mali nga talaga yung nagagawa natin. Pero ito na nga sinasabi dito na nasa part tayo sa ating human nature na nakakagawa tayo talaga ng mga mali. At yun nga yung kahinaan natin. Kaya nga kailangan nating alamin kung ano pa ba yung ating mga kahinaan at paano natin ito maisuko sa harap ng Panginoon. Kaya nga sinasabi pa dyan, ikaw ay laging nasa panganib. Hanggang
maunawaan mo ang tunay na kapangyarihan ng kalooban. Maaari kang maniwala at mangako ng lahat ng bagay, ngunit ang iyong mga pangako o pananampalataya ay walang halaga hanggang sa ilagay mo ang iyong kalooban sa panig ng pananampalataya at pagkilos. Kung lalabanan mo ang laban ng pananampalataya ng buong lakas ng iyong kalooban, ikaw ay magtatagumpay. So, dito makikita natin na every now and then, napakadaming panganib na nasa ating harapan at hindi natin nakikita, mga kapatid, kasi nakikipagbuno tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Mismo yung sarili natin, ating kalaban. So, maaari tayong maniwala o mangako sa lahat ng mga bagay, pero hindi natin maipakita sa buhay natin kung totoo ba talaga tayong nagbago, di ba? Kaya kailangan talaga na isuko natin sa Panginoon yung ating kalooban. Kaya nga sabi diyan, kung lalabanan mo ang laban ng pananampalataya ng buong lakas ng iyong kalooban, ikaw ay magtatagumpay. So, ito lamang po ang tanging nating paraan para managumpay. Na isuko ang ating kalooban sa Panginoon at matanggap ang kanyang tagumpay. Kaya nga, ang iyong mga damdamin, mga impresyon at mga emosyon ay hindi mapagkakatiwalaan sapagkat hindi sila maaasahan, lalo na sa iyong mga maling kaisipan at ang kaalaman sa iyong mga nabaling pangako at mga nawalang panata ay nagpapahina sa iyong tiwala, sa iyong sarili at sa pananampalataya ng iba sa iyo. So, huwag talaga tayong magtiwala sa ating mga sariling damdamin, impresyon o emosyon kasi ito lang yung nakakasira o sumisira sa ating pagkatao. Kaya nga hindi na dapat tayong magtiwala sa ating mga nararamdaman sapagkat hindi talaga sila maaasahan. Maraming tao ngayon na naninindigan sa kanilang pananampalataya depende sa kanilang pakiramdam. Huwag po ganun, mga kapatid, ano? Kailangan talaga nating siyasatin ang ating sarili kung tayo po ba'y nananampalataya sa Panginoon ng buong puso at hindi sa ating mga sariling damdamin. Ito po yung dapat nating sanayin. Sa 2 Timothy 4 verse 7, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. So ito po yung sinasabi sa atin na kapag nakipagbuno tayo sa ating mga sarili at may mga kahinaan tayong nabago na at napanagumpayan na. Ito yung ninais ng Panginoon na malabanan natin, na mapanagumpayan nga natin. At patuloy lang tayo makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka at matatapos din natin ang ating takbo at patuloy natin ingatan ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga sabi diyan sa James 1:22, "Datapuat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili." So napakadaming mga tao na ang dami nang nakakaalam ng katotohanan, naririnig na nila, pero hindi na maisakatuparan. Sa atin personally, ganun tayo, di ba? So hindi natin dapat ikahiya na sabihin 'yun. I-admit natin na tayo 'yun. Kaya dapat tayong magbago talaga. Kasi hindi naman masamang aminin yung kahinaan mo as long as tinutulungan mo yung sarili mong mabago ka. Kaya nga sabi diyan, ngunit hindi mo kailangang mawalan ng pag-asa. So dapat kang magpasya na maniwala kahit na walang bagay na tila totoo at tunay sa iyo. Hindi ko na kailangang sabihin na ikaw mismo ang nagdala sa iyong sarili sa ganitong kalagayan. Dapat mong mabawi ang iyong tiwala sa Diyos at sa iyong mga kapatid. Nasa iyo ang pagpapasakop ng iyong kalooban sa kalooban ni Jesucristo at sa paggawa mo nito, agad na kukunin ng Diyos ang pamamahala at kikilos sa iyo upang magpasya at gumawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. So, ang buong pagkatao mo ay dadalhin sa ilalim ng pamamahala ng Espiritu ni Kristo at maging ang iyong mga kaisipan ay magiging masunurin sa Kanya. So, hindi na natin kailangang alamin sa ating mga sarili kung tayo po ba ay o makakasunod ba talaga tayo. Ang dapat nating alamin sa ating buhay, kung matutulungan po ba talaga natin ang ating mga sarili. Kasi tutulungan naman tayo ng Panginoon, di ba? Kaya dapat na magtiwala talaga tayo sa Panginoon, ano yung gagawin niya para sa atin, para tayo ay kikilos na naayon sa kanyang kalooban. Kasi kapag sa atin lang tayo, sa sarili lang natin tayo nakaugnay, ay talagang masisira ang ating kinabukasan. At kailangan natin ang tulong ng Panginoon para tayo ay maging masunurin at maging banal sa kanyang harapan. Napakahirap gawin, mga kapatid, sa sarili natin, pero pag sinuko natin ang ating kalooban, wala pong imposible.
tutulungan po tayo ng Panginoon sa ating mga layunin, sa ating mga gawain. So, wag nyo na lamang papansinin itong chapter 39 mga kapatid, hindi ko na-edit yan, pero chapter 40 po pa rin yan. Sabi dyan, hindi mo makokontrol ang iyong mga bugso ng damdamin at emosyon gaya ng iyong nais. Ngunit makokontrol mo ang kalooban at maaari mong ganap na baguhin ang iyong buhay. Sa pagsuko ng iyong kalooban kay Kristo, ang iyong buhay ay matatagong kasama ni Kristo sa Diyos at makakaugnay sa kapangyarihang higit sa lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Magkakaroon ka ng lakas mula sa Diyos na magpapatatag sa iyo sa kanyang lakas at isang bagong liwanag, maging ang liwanag ng buhay na pananampalataya ay magiging posible para sa iyo. Ngunit, ang iyong kalooban ay dapat makipagtulungan sa kalooban ng Diyos, hindi sa kalooban ng mga kasama na ginagamit o kasama na ginagamit ni Satanas upang patuloy kang bitagin at wasakin. So, we know na marami tayong mga bagay na nagagawa na nilalapastangan natin ang kalooban ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, talagang pag sa ating mga sarili tayo nakaugnay, hindi natin makokontrol ang bugso ng ating damdamin kung ano talaga ang emosyon natin, pabago-bago, yung pakiramdam. Kung ano yung nais natin, hindi natin magawa-gawa, ano pa yung hindi natin gusto, o magtataka tayo, ba't nagawa natin yun, di ba? So, kailangan isuko talaga natin sa Panginoon yung ating mga sarili. Kasi pag hindi, iba yung kokontrol sa atin. Yung sarili natin, mga kapatid, talagang kaaway natin, di ba? Kasi ang nais ng Panginoon, hindi man lang natin masunod-sunod. So, kailangan ang pagsuko sa ating kalooban sa Panginoon, iyon ay magkakaroon ng buhay na pagbabago at may tatago natin kasama ni Kristo sa Diyos. So, tayo po ay nakikipagbuno para sa kaligtasan natin at ng iba. Kaya, sabi diyan, hindi mo ba nang walang pag-aantala ilalagay ang iyong sarili sa tamang ugnayan sa Diyos? Hindi mo ba sasabihin, ibibigay ko ang aking kalooban kay Jesus at gagawin ko ito ngayon? At mula sa sandaling ito ay lubos na nasa panig ng Panginoon? Huwag pansinin ang kaugalian at ang malakas na sigaw ng pita at pagnanasa. Huwag bigyan si Satanas ng pagkakataon na sabihing ikaw ay isang kaawa-awang mapagkunwari. Isara ang pinto upang si Satanas ay hindi makapagsakdal at makapanghina sa iyo. Sabihin, ako'y naniniwala na ang Diyos ay aking katulong at matutuklasan mong ikaw ay matagumpay sa Diyos sa matatag na pagpapanatili ng kalooban sa panig ng Panginoon. Ang bawat damdamin ay magdadala sa pagkabihag sa kalooban ni Jesus. Matatagpuan mo na ang iyong mga paa ay nasa matibay na bato. Kakailanganin sa ilang pagkakataon ang bawat hibla ng lakas ng kalooban na iyong taglay. Ngunit ang Diyos ang kumikilos para sa iyo at lalabas ka mula sa proseso ng paghubog bilang isang sisidlan na karapat-dapat sa karangalan. So dito makikita natin na ang pagsasanay sa ating kalooban ay hindi basta-basta, mga kapatid. Kailangan nating ibigay sa Panginoon ito. Kasi napakadaming mga bagay, mga pakanaang kaaway, na kapag tumitingin tayo sa ating mga sariling kahinaan, mas lalo tayong manghihina. Ano kasi yung tinitingnan natin? Yun yung magiging tayo. Yun yung magiging ikaw. Kaya pansinin natin na yung kaugalian at ang malakas na sigaw ng pita ng laman, mga pagnanasa natin, huwag nating ibigay kay Satanas ang pagkakataong ito. Lalong-lalo na pag naririnig mo yung mga disappointment sa buhay mo na ginagamit ng kaaway para mawala ka, para mapanghinaan tayo. Isa po ito encouragement na lalong-lalo na sa mga na-depress, sa mga may na-stress, sa mga may problema. Nakakaranas po tayo ng mga ganyang bagay, pero ang ninais ng Panginoon na mabago tayo. Kaya kung makakarinig tayo ng mga discouragement, isara natin ang pinto ng ating isipan, ang pinto ng tenga natin, at pumasok tayo sa kwarto at manalangin. Ihingi sa Panginoon ang mga bagay na dapat nating mapakinggan at malaman patungkol sa kanyang kalooban, upang ito'y magdadala sa atin ng kaginhawahan at ng kaligtasan. Nawa matatag nating panatilihin na ang kalooban ng Panginoon, ang bawat damdamin ay maging sakdal sa kanyang harapan. Kaya nga ang kalooban ng Diyos at ng tao ay kailangang magkaisa o magkaugnay.
Kaya nga, magsalita ng pananampalataya, manatili sa panig ng Diyos. Huwag mong ilagay ang iyong mga paa sa panig ng kaaway. At ang Panginoon ay magiging iyong katulong. Gagawin niya para sa iyo ang mga bagay na hindi mo kayang gawin para sa iyong sarili. Ang magiging bunga nito ay ikaw ay magiging gaya ng isang sedro ng Lebanon. Ang iyong buhay ay magiging marangal at ang iyong mga gawa ay gagawin sa Diyos. Magkakaroon sa iyo ng kapangyarihan, kasigasigan at kasimplihan na magpapaging makintab na kasangkapan sa mga kamay ng Diyos. So dito makikita natin na kapag nakaugnay yung kalooban natin sa Panginoon, siya na po yung kokontrol sa atin. Tayo na po ay mamumuhay sa ating pananampalataya, magsasalita sa ating pananampalataya at may papakita sa gawa ang kalooban ng Panginoon. At nawa manatili po tayo sa panig ng Diyos. Huwag nating subukin na ilagay ang ating mga paa sa panig ng kaaway. Huwag nating subukin ang kaaway, mga kapatid, kasi hindi talaga natin kaya ang kaaway sa sarili nating kalakasan. Tanging ang kalakasan lamang ng ating Panginoon ang ating kailangan para tayo makapanagumpay. Dahil ang ating buhay ay nakaugnay lamang sa Kanya. So this is our conclusion for this afternoon, mga kapatid. Nawa marami po tayong natutunan regarding sa pagsasanay sa ating kalooban. Mahirap po talaga sa ating sarili, pero ninanais ng Panginoon na mabago tayo, na magkaroon tayo ng pag-iisip na gaya ni Kristo, makipag-ugnayan tayo sa Kanya, kasi siya yung nakikipagtulungan para makapanagumpay tayo. Siya yung gumagawa sa mga bagay na hindi natin kayang gawin, kaya magkaroon tayo ng kapangyarihan, kasigasigan at kasimplihan na mga magpapaging makintab, maging sa kasangkapan sa mga kamay ng Diyos. Kaya nawa, mga kapatid, marami po tayong nalalaman o ano man yung dapat pa nating pag-aralan ay atin pong tunghayan sa ating pag-aaral sa libro ng Messages to Young People. At maraming salamat, mga kapatid, sa inyo pong pagsuporta at pagsusubaybay, at magkita-kita po muli tayo sa susunod nating programa dito lamang sa Advent Broadcast. And once again, thank you for watching. Bye-bye!